Hindi ka lang isang hamak na basurero Friday. Isa kang makapal ang mukhang magnanakaw na walang utang na loob. Ang boses na iyon ni Doña Victoria de la Vega ay parang latigo na humagupit sa katahimikan ng Grand Ballroom. Sagna nagniningning ng mga chandelier at amoy ng mamahaling alak ang lahat ng mga mata ng elite sa Maynila ay nakatuon sa isang babaeng nakaluhod sa malamig na sahig. Si Friday, nakasuot ng kupas at asul na uniforme ng isang janitress, may hawak na basahan at timba. Ilang sandali lang ang nakalilipas matyagan niyang nililinis ang natapon na red wine sa mamahaling marble floor, isang kalat na hindi naman siya ang gumawa, kundi ang lasing na si Leonardo de la Vega. Ginagawa niya ang lahat ng utos, tinitiis ang pagod at pait ng pangmamaliit dahil ito ang tanging paraan para manatili siya sa loob ng kumpanyang kumuha sa buhay ng kanyang mga magulang. Ngunit ang kamay na nagtatrabaho ng tapat ay biglang tinapakan ng mamahaling stiletto ni Victoria. Isang tumpok ng mga dokumento ang ibinato sa kanyang mukha. Ang mga papel na iyon, ang mga ebidensya ng nawawalang milyon-milyong peso mula sa energy project, ay may nakapirma sa ibaba. Ang kanyang pangalan. Isang perpektong panggagaya sa kanyang pirma. Diyan napupunta ang tiwala na ibinigay namin sa iyo, pagpapatuloy ni Victoria, habang ang kanyang mukha ay nagpapakita ng peking pait at galit sa harap ng mga kamera. Pinatira kita rito, binigyan kita ng trabaho, kahit galing ka sa basura, pero ito ang igaganti mo sa amin. Ninakawan mo ang pondo na para sana sa mga mahihirap, hindi nakapagsalita si Friday. Ramdam niya ang panunuyot ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Victoria ay parang mga karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang pisngi nang dumapo ang isang malutong na sampal mula sa matandang babae. Hindi iyon ang unang pagkakataon na nasaktan siya ng pisikal, pero ang hiya na ibinigay nito sa harap ng napakaraming tao ang tunay na dumurol sa kanyang pagkatao. Namamanhid ang kanyang mga daliri habang hawak pa rin ang basahang-basa ng maruming tubig. Ang kanyang pandinig ay tila nababalot ng ugong at ang bawat tawa at bulong ng mga taong nakapaligid ay parang mga hiyaw ng mga demonyo. Tingnan niyo ang mukha niya, parang walang kasalanan, sabi ng isang socialite sa gilid. Ganyan talaga ang mga taga-tondo, nasa dugo na ang pagiging kriminal. Tiningnan ni Friday ang kanyang mga kamay, marumi, magaspang at puno ng kalyo mula sa 5 taon ng paglilingkod bilang alipin. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng gabi na hindi siya natulog para lang ayusin ang mga report na kinuha ni Leonardo, para ang kinin ay nauwi lang sa sandaling ito. Isang scapegoat, isang biktima ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng sakit may isang bagay na hindi nakita ni Victoria. Ang mga mata ni Friday ay hindi na puno ng luha ng pagsuko. Sa gitna ng dilim na bumabalot sa kanyang paningin, isang malamig na galit ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan. Layas, muling sigaw ni Victoria habang sinanyasan ang mga security guard. Ilabas ang basurang yan at huwag ka nang magpapakita sa amin dahil sa kulungan ang tuloy mo. Kinaladkad si Friday palabas ng gusali. Ang bawat hakbang palayo sa nagniningning na hall ay tila isang pagbagsak sa impyerno. Nang marating nila ang malaking gate ng De La Vega Group, marahas siyang itinulak ng mga gwardya sa kalsada. Eksaktong bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang malamig na patak ng tubig ay humalo sa init ng kanyang pisngi. Nakatayo siya doon basta mag-isa at walang kahit ano kundi ang sirang tsinelas sa kanyang paanan. Tumingala siya sa malaking logo ng De La Vega na kumikislap sa tuktok ng building. Hanggang kailan nga ba kailangang magtiis ng isang taong walang boses laban sa mga higanteng ang puhunan ay kasinungalingan? Ito na ba ang katapusan? Kanyang pananahimik? O ito pa lang ang simula ng isang bagyong gigiba sa lahat ng kanilang itinayo? Ang bawat hakbang ni Friday sa bahanang tondo ay parang paghila sa isang mabigat na kadena. Ang malamig na tubig na abot bukong ay humahalo sa dumi ng kalsada, ngunit wala itong pakisalamig. Ang mas masakit ay ang bawat alaala ng sampal ni Doña Victoria na tila nag-aapoy pa rin sa kanyang pisngi. Ang kislap ng mga hiyas sa ballroom ay malayo na sa mundong kinagisnan niya, isang mundong puno ng amoy ng luma at basang yero at mga eskinita na tanging ang dilim lang ang nakakaalam ng dulo. Narating niya ang kanilang barong-barong, isang maliit na espasyo na pinagtagpi-tagpi ng pangarap at pagtitiis. Pagpasok niya, ang tanging liwanag ay ang maliit na lampara sa tabi ng higaan. Doon nakaupo si Lola Bining, ang kanyang mga kamay na kulubot ay abala sa pagtatahi ng lumang basahan. Nang makita ang hitsura ng apo, basang-basa, marumi at may bakas ng pait sa mukha,
ay agad na binitawan ng matanda ang kanyang ginagawa. Apo, anong nangyari sa iyo? Ang nag-aalalang tanong ni Lola Bining habang mabilis na kumuha ng tuyong tuwalya. Hindi sumagot si Friday. Hinayaan lang niya ang kanyang sarili na yakapin ng kanyang lola. Ang amoy ng matanda, amoy ng Vicks at katatagan ay ang tanging bagay na nagpaalala sa kanya na tao pa rin siya, hindi lang isang kagamitang itinapon. Pinatalsik nila ako Ginawa nila akong magnanakaw sa harap ng lahat. Bulong ni Friday, ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa puot na pilit niyang ikinukubli. Inalalayan siya ni Lola Bining na maupo sa maliit na bangko at inabutan ng isang tasa ng mainit na sabaw ng malunggay. Uminom ka muna, alam ng Diyos ang katotohanan, Friday. Hindi nila kayang nakawin ang dangal na itinanim ng mga magulang mo sa puso mo. Lumunok si Friday. Ang init ng sabaw ay dumaan sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang tunawin ang namumuong bukol ng hinanakit sa kanyang dibdib. Habang abala ang lola sa pag-aayos ng higaan, dahan-dahang lumapit si Friday sa isang madilim na sulok ng bahay. Sa ilalim ng isang maluwag na tabla sa sahig, hinugot niya ang isang itim na bag. Sa loob niyon ay ang kanyang totoong sandata, isang high-end na laptop na hindi aakalain ng sinuman na pagmamay-ari ng isang basurera. Pinuksan niya ito at ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mga mata na ngayon ay puno na ng determinasyon. Sa bawat tipa ng kanyang mga daliri sa keyboard, tila naglulunsad siya ng isang lihim na digmaan. Binuksan niya ang kanyang private server, tinitingnan ang lahat ng data na 5 taon niyang maingat na kinalap habang nagpapanggap na walang malay na janitress. Ang mga transaksyon ng mga peking pirma, ang bawat dumi na pilit itinago ng mga De La Vega sa ilalim ng kanilang mga mamahaling carpet. Ngunit bago pa man siya makapagsimula, isang ingay mula sa labas ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang liwanag ng isang telebisyon mula sa kalapit na tindahan ni Aling Chuchay ay dinig hanggang sa loob ng kanilang bahay. Breaking news, ang janitress ng De La Vega Group na si Friday. Magbanua, opisyal ng kinasuhan ng qualified theft. Pagkatapos tangkaing-tangayin ang milyon-milyong piso, ang mukha ni Friday ang mukha niyang puno ng kahihiyan. Habang sinasampal ni Doña Victoria ay malaki at malinaw na nakapaskil sa screen. Maririnig ang boses ni Aling Chuchay na nagsisisigaw sa kalsada. Sabi ko na nga ba itong si Friday ay hindi mapagkakatiwalaan. Kunwari ay tahimik pero ahas-has pala, nakakahiya, dinadamay pa ang pangalan ng tondo. Napatigil ang mga kamay ni Friday. Tiningnan niya ang kanyang lola na ngayon ay nakatayo sa tabi ng pintuan. Ang mga mata ay puno ng takot habang nakikinig sa sigaw ng mga kapitbahay. Sa social media, ang kanyang pangalan ay naging usap-usapan na rin. Ang bawat post ay puno ng mura at pangungutya. Sa isang iglap, hindi lang siya nawalan ng trabaho, naging kaaway na siya ng buong bansa. Friday, kailangan nating umalis dito, ang nangangatal na sabi ni Lola Bining. Pupuntahan ka nila rito, ang mga pulis, ang mga tao, sasaktan ka nila. Huminga ng malalim si Friday. Isinara niya ang laptop at muling itinago ito sa ilalim ng sahig. Hindi tayo tatakas, hahayaan ko silang isipin na nanalo sila. Hahayaan ko silang ipahiya ako hanggang sa maubos ang kanilang lakas. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Tinitingnan ang mga anino ng mga tao sa labas na nagsisimulang magtipon-tipon sa tapat ng kanilang bahay. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit hindi ito takot. Ito ay ang adrenaline ng isang mga ngaso na handa ng bitawan ang kanyang unang pana. Sakto namang isang malakas na katok ang yumanig sa kanilang pinto. Hindi iyon katok ng isang kaibigan. Iyon ay ang marahas na paghampas ng mga taong uhaw sa katarungang hindi naman nila alam ang buong kwento. Friday, magbanua. Lumabas ka riyan, magnanakaw. Tumingin si Friday kay Lola Bining at sa isang sandali, ang lahat ng emotion ay nawala sa kanyang mukha. Naging malamig at matigas ang kanyang tingin. Inayos niya ang kanyang sarili at handa nang harapin ang bagyong siya rin ang tatapos. Lumabas ka riyan, Friday. Huwag mong idamay ang buong tondo sa baho mo. Ang boses ni Aling Chuchay ay parang matalas na kutsilyo na pumuputol sa katahimikan ng gabi. Naririnig ang kalansing ng mga batong tumatama sa bubong na yero, bawat tama ay lumilikha ng nakatutulig na ingay na tila baguguho ang maliit na bahay ni na Friday. Sa labas, ang kislap ng mga cellphone camera ay parang mga mata ng mga buwaya nag-aabang sa susunod na biktima na gagawing content sa social media. Lamanatili ka lang sa loob. Huwag kang titingin sa bintana. Mahinahong utos ni Friday, bagamat ang kanyang puso ay pumipintig na parang tambol sa bilis.
Hawak niya ang nanginginig na kamay ni Lola Bining. Diyos ko, Friday, bakit ba sila ganyan? Hindi ba nila alam na simula bata ka pa, ay wala kang ibang ginawa kundi ang magtrabaho ng tapat? Ang umiiyak na tanong ng matanda. Hindi sumagot si Friday. Alam niya ang sagot. Ang mga tao ay uhaw sa iskandalo at ang isang mahirap na taga-Tondo na nagnakaw sa isang mayamang De La Vega ay ang pinakamasarap na putahe para sa kanilang gutom na attention. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang gusot na damit at naglakad patungo sa pinto. Sa kanyang pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga ring light at flash ng mga camera. Si Aling Chuchay na nasa gitna ng kalsada ay nakatutok ang cellphone sa kanya habang nagsasalita sa harap ng libu-libong viewers sa livestream. Ayan na siya, mga kamarites, ang bida-bidang janitress na akala mo ay napakabait. Yun pala ay ahas, Friday. Anong masasabi mo sa mga ebidensya ni Doña Victoria? Saan mo itinago ang mga milyones? Ibalato mo naman sa amin. Ang may halong pangungutyang sigaw ng matanda. Nanatiling tahimik si Friday, hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa. Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo na tumitig ng diretso sa camera ni Aling Chuchay. Ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na para mapatigil sa pagtawa ang ilang mga kapitbahay na nakapaligid. Wala akong ninakaw, ang maikli at mading sabi ni Friday. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit ito ay dumaan sa ingay ng paligid na parang isang babala. At sa bawat taong naririto na nambabato sa bahay ng isang matandang walang kinalaman, tandaan ninyo ang mukhang ito, dahil darating ang araw na hihilingin ninyong hindi ninyo ako nakilala. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, ngunit agad itong nabasag ng isang itim na SUV na may madilim na tint ang mga bintana, ang pumarada sa tapat mismo ng kanilang eskinita. Ang marangyang sasakyan ay tila isang dayuhan sa maruming kalsada ng Tondo. Ang makina nito ay naglalabas ng mahinang dagundong na nagpadama ng panganib sa lahat. Napatigil si Aling Chuchay sa kanyang pagsasalita. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Ang kanyang tindig ay formal at ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyong makikita. Friday, magbanwa, ang tanong ng lalaki habang papalapit sa kanya. Sino ka? Ang tanong ni Friday, ang kanyang katawan ay automatikong naging alerto. Iniisip niya kung ito na ba ang mga tauhan ni Doña Victoria na darakip sa kanya ng tuluyan. Ako si Mateo, inatasan ako ng isang confidential na partido para maging legal na kinatawan mo, ang sagot ng lalaki. Inabot niya ang isang card kay Friday, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin na hindi kayang bigkasin ng bibig. Tumingin si Friday sa card pagkatapos ay muli sa itim na sasakyan. Sa likurang bahagi ng bintana ng SUV, tila may nakitang anino si Friday, isang pares ng mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa loob. Pakiramdam niya ay lalong naging masalimot ang laro. Hindi niya alam kung ang lalaking ito ay isang anghel na magliligtas sa kanya o isa pang demonyo na maglulubog sa kanya sa mas malalim na putikan. Bakit mo ako tutulungan? Wala akong pambayad sa abogado niyong, hamon ni Friday. Lumapit si Mateo ng bahagya sapat na para tanging si Friday lang ang makarinig ng kanyang susunod na sasabihin. Hindi pera ang kailangan namin mula sa iyo, Friday. Pareho tayo ng kinakalaban. At sa mundong ito, ang kaaway ng iyong kaaway ay iyong kaibigan. Sa gitna ng kaguluhan, isang abiso ang tumunog mula sa cellphone ni Friday na nasa kanyang bulsa. Isang lihim na alerto mula sa system ng De La Vega Group. May isang taong sumusubok na burahin ang lahat ng log history ng energy project sa oras na iyon. Napangiti ng bahagya si Friday sa loob ng kanyang isipan. Huli kayo, bulong niya sa sarili. Tumingala siya kay Mateo, ang kanyang desisyon ay nabuo na. Sige, sasama ako sa iyo, pero tandaan mo ito, wala akong pinagkakatiwalaan. Friday, sis, paano na to? Bakit kailangang umabot sa ganito? Ang boses ni Consuela ay puno ng panginginig, tila ba siya ang nakararanas ng pasakit na kasalukuyang dinadala ni Friday. Pumasok siya sa maliit na barong-barong na may dalang isang plastik ng mainit na sopas at ilang piraso ng tinapay. Ang amoy ng gatas at manok mula sa sopas ay saglit na binalot ang malansang amoy ng estero, sa labas isang pamilyar na amoy ng pagkalinga na madaling makapanlinlang ng puso. Nakita ko ang balita, Friday, halos hindi ako makatulog. Hirap na ako sa opisina dahil lahat sila ikaw ang pinag-uusapan. Patuloy ni Consuela habang dahan-dahang inilalagay ang pagkain sa maliit na lamesang kahoy.
Hinawakan niya ang kamay ni Friday, ang kanyang mga mata ay tila nangingilid ang luha. Tiningnan ni Friday ang kanyang matalik na kaibigan. Si Consuela ang tanging kasama niya sa pagkain ng lunch sa loob ng 5 taon sa De La Vega Group. Siya ang nakakaalam ng bawat pagod at pait na tiniis ni Friday sa ilalim ng pamumuno ni Leonardo. Sa sandaling iyon, ang init ng kamay ni Consuela ay tila isang angkla para sa nalulunod na diwa ni Friday. Salamat sa pagpunta, Consuela. Akala ko, wala nang gustong lumapit sa akin. Mahinang sagot ni Friday. Ramdam niya ang pagod sa kanyang boses, isang pagod na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Paano kita iiwan? Pero Friday, sis, makinig ka sa akin. Bulong ni Consuela, lalong humigpit ang hawak niya sa kamay ng kaibigan. Masyadong malakas si Doña Victoria. May hawak silang mga ebidensya, kahit alam nating gawa-gawa lang yun. Siguro mas mabuting sumuko ka na lang. Baka kung aminin mo na lang at humingi ng tawad, ay hindi ka na nila ipakulong. Tutulungan kitang makiusap sa kanila. Napatitig si Friday sa sopas na nasa harap niya. Ang bawat salita ni Consuela ay parang isang banayad na haplos na may kasamang lason. Aminin ang hindi ko ginawa, Consuela, alam mo ang totoo. Alam mong wala akong kinuha. Alam ko, pero sino ang maniniwala sa atin? Tingnan mo ang pad mo, Friday. Isang basurera laban sa isang reyna. Ang boses ni Consuela ay naging mas mapilit, ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagala sa bawat sulok ng maliit na bahay. Nasaan ba yung laptop na lagi mong ginagamit? Yung sinasabi mong may mga listahan ng transaksyon? Baka mas mabuting itapon mo na yun o ibigay mo sa akin para maitago ko. Delikado yun kapag nahanap ng mga pulis. Isang maliit na hinala ang gumapang sa batok ni Friday. May kakaiba sa bilis ng paggalaw ng mga mata ni Consuela. Tumayo si Friday para kumuha ng baso ng tubig at sa pagkakataong iyon, mabilis na dinukot ni Consuela ang kanyang cellphone. Ang tunog ng mabilis na pagpindot sa screen ay tinakpan ng ingay ng pagbuhos ng tubig sa baso. Friday, kailangan ko nang umalis. Baka may makakita sa akin dito at madamay pa ako sa gulo nyo, sabi ni Consuela pagkalipas ng ilang minuto. Nagmamadali siyang tumayo, hindi na makatingin, ng diretso sa mga mata ni Friday. Kainin mo yung sopas, ha, mag-ingat ka. Nang makalabas si Consuela, nanatiling nakatayo si Friday sa gitna ng silid. Ang katahimikan ay tila naging kasing bigat ng tingga. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintanang gawa sa luma at kinakalawang na alambre. Mula sa kanyang pwesto, nakita niya si Consuela na naglalakad ng mabilis patungo sa dulo ng eskinita. Huminto ang kanyang kaibigan sa ilalim ng isang pundidong poste ng ilaw. Sa anino ng gabi, nakita ni Friday ang kislap ng screen ng telepono ni Consuela. Kahit walang tunog na umaabot sa kanyang pandinig, malinaw sa kilos ni Consuela ang pagtatago. Inilapit ng kaibigan ang telepono sa kanyang tainga at ang anino nito sa pader ay tila isang ahas na nag-aabang ng pagkakataon. Opo, Doña Victoria, tama kayo. Nandoon pa rin ang laptop sa ilalim ng sahig. Nasend ko na po ang picture ng kinalalagyan. Opo, naniwala siya sa akin. Akala niya kakampi pa rin niya ako. Ang bawat salita na tila umalingaw-ngaw sa isipan ni Friday ay bumasag sa huling piraso ng kanyang tiwala sa sangkatauhan. Ang sopas na nasa lamesa na kanina lang ay tila simbolo ng pag-asa, ay biglang nagmukhang isang mangkok ng nanunuyot na dumi. Naramdaman ni Friday ang panginginig ng kanyang buong katawan, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang malupit na pagtanggap na sa mundong ito, kahit ang mga taong pinagbahagian mo ng tinapay, ay handa kang ipagpalit sa isang pirasong pilak. Dahan-dahang lumingon si Friday sa bahagi ng sahig kung nasaan ang kanyang laptop. Hindi niya alam na sa likod ng pintuan, nakikinig din si Lola Bining. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha para sa apong wala ng matakbuhan. Isang mahinang tunog ng papalapit na sasakyan ang muling narinig sa labas. Hindi ito ang SUV ni Mateo. Ito ay mas maraming sasakyan, mas maraming panganib. Huwag kang lilingon, Friday. Dire-diretso lang ang lakad. Ang boses ni Mateo ay parang isang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng nag-aapoy na gulo. Hindi pa man nakakabawi si Friday mula sa sakit ng pagtatridor ni Consuela, ay naramdaman na niya ang isang matigas at mainit na palad na humawak sa kanyang siko. Hinila siya ni Mateo patungo sa isang madilim na lagusan sa likod ng kanilang barong-barong, malayo sa mga ingay ng sirena at sigaw ng mga tauhan ni Doña Victoria na kararating lang. Sina Lola, nasaan ang lola ko? Ang nauutal na tanong ni Friday. Ang kanyang dibdib ay parang sasabog sa kaba, ang bawat hininga ay kulang sa hangin. Ligtas na ang lola mo.
Nauna na siya sa sasakyan kasama ang mga tauhan ko. Ngayon ikaw naman ang kailangang mailigtas, sagot ni Mateo. Ang kanyang pagkakahawak kay Friday ay hindi masakit ngunit puno ng awtoridad. Sa gitna ng dilim ang kislap ng mga mata ni Mateo ay tila nagbibigay ng kakaibang proteksyon na hindi kailanman naramdaman ni Friday mula sa ibang lalaki. Mabilis silang nakarating sa itim na SUV na naghihintay sa dulo ng kalsada. Pagpasok nila sa loob, biglang bumalot ang katahimikan na tila ba nasa ibang mundo sila. Ang amoy ng mamahaling leather at sandalwood na pabango ni Mateo ay humalo sa amoy ng ulan at pawis ni Friday. Napansin ni Friday na sobrang lapit nila sa isa't isa sa loob ng sasakyan. Ramdam niya ang init na nanggagaling sa katawan ng lalaki, isang init na dahan-dahang nagpapakalma sa kanyang nanginginig na kalamnan. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Sino ka ba talagang? Tanong ni Friday habang pilit na inaayos ang kanyang sarili. Tumingin siya sa bintana, nakita ang mga tauhan ng De La Vega na tila mga asong nawalan ng amoy sa labas. Tumingin ng malalim si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa pagkakahawak, ngunit ang kanyang presensya ay nanatiling nangingibabaw. Gaya ng sinabi ko, pareho tayo ng kaaway. At hindi ako papayag na ang isang katulad mo ay sirain lang ng mga taong akala mo ay pagmamay-ari ang buong mundo. Handa akong maging abogado mo, Friday. Handa akong ibalik sa iyo ang lahat ng kinuha nila at higit pa. May kung anong kuryente ang dumaan sa puso ni Friday sa paraan ng pagbigkas ni Mateo ng kanyang pangalan. Ang bawat salita ay parang isang pangako, isang proteksyon na matagal na niyang hinahanap mula noong mawala ang kanyang ama. Sa isang sandali, nakalimutan ni Friday ang kanyang pagiging matatag. Gusto niyang sumandal sa balikat ng lalaking ito at umiyak, ngunit mabilis niyang pinigil ang sarili. Nang abutin ni Mateo ang isang bote ng tubig sa compartment, bahagyang napataas ang laylayan ng kanyang sleeve sa kaliwang braso. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng dashboard, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Friday. Isang tattoo. Hindi ito basta-bastang drawing. Ito ay isang maliit na simbolo ng isang angkla na may nakapulupot na kada na isang markang nakita ni Friday sa mga lumang dokumento ng kanyang ama bago ito namatay sa loob ng kumpanya ng De La Vega. Ang markang iyon ay ang simbolo ng lihim na samahan ng mga manggagawa na lumaban sa pang-aabuso noon. Tumigil ang mundo ni Friday. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Tumingin siya sa tattoo pagkatapos ay sa kalmado at misteryosong mukha ni Mateo. Ang lalaking ito na nag-aalok ng kaligtasan ay may dalang lihim na konektado sa dugong dumanak sa nakaraan ng kanyang pamilya. Mateo, bulong ni Friday, ang kanyang boses ay puno ng hinala at takot. Saan mo nakuha ang markang iyan sa braso mo? Hindi sumagot si Mateo. Isang tipid ng ngiti lang ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang manggas, muling ibinabalot sa misteryo ang kanyang pagkatao. Huwag kang matakot sa mga markang hindi mo pa lubos na nauunawaan, Friday. Mas matakot ka sa mga taong malinis ang balat pero marumi ang kaluluwa. Ang boses ni Mateo ay nanatiling kalmado habang binabaybay ng sasakyan ang madidilim na kalsada palayo sa tondo. Hindi niya tiningnan si Friday, ngunit ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa manibela ay nagpapakita ng tensyong hindi kayang itago ng kanyang mukha. Ang markang ito ay hindi lang basta tinta. Pagpapatuloy niya ang boses, ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ito ay sumpa, isang sumpa na tanging ang pagbagsak lang ng mga De La Vega ang makakatapos. Hindi alam ni Friday kung dapat ba siyang magtiwala, ngunit wala na siyang ibang mapupuntahan. Sa loob ng 5 taon, namuhay siya bilang anino naglilinis ng dumi ng mga taong pumatay sa kanyang mga pangarap. Ngunit sa gabing ito, sa loob ng marangyang sasakyang ito, naramdaman niya ang pagbabago ng ihip ng hangin. Hindi na siya ang basurerang tatanggap lang ng sampal. Kung ganoon, gamitin mo ang lahat ng resources mo, Mateo. Sabi ni Friday, ang kanyang boses ay naging matigas at malamig. Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol sa korte. Ang kailangan ko ay isang tulay. Isang paraan para makapasok sa loob ng kanilang pinoprotektahang kuta nang hindi nila namamalayan. Inabot ni Friday ang kanyang itim na bag at inilabas ang kanyang laptop. Ang liwanag ng screen ay muling tumama sa kanyang mukha na ngayon ay puno ng isang mapanganib na talino. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumilos sa keyboard, lumilikha ng mga algorithm at peking digital trails na tanging ang isang henyo sa pananalapi ang makakagawa. Ipakilala mo sa kanila ang Project Phoenix, mungkahi ni Friday habang nakatitig sa screen. Isang offshore investment fund mula sa Middle East. Sabihin mo sa kanila na ang fund na ito ay naghahanap ng katuwang sa Pilipinas
para sa $1 billion na energy project. Isang proyektong mas malaki pa sa ninakaw nila sa akin. Nilingon siya ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghanga at gulat. Gusto mong akitin sila sa isang merger, isang bitag na gawa sa ginto? Ang kasakiman ay ang pinakamalaking kahinaan ni Doña Victoria. Sagot ni Friday, ang kanyang mga labi ay bahagyang gumuhit ng isang ngiting walang bahid ng saya. Kapag nakita niya ang pagkakataong madoble ang kanyang yaman, hindi na siya magtatanong kung saan nanggaling ang pera. Lalunok siya sa pain ng buong buo. Makalipas ang ilang araw sa loob ng marangyang opisina ng De La Vega Group, hawak ni Doña Victoria ang isang makapal na asul na folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangakong magdadala sa kanyang kumpanya sa rurok ng tagumpay sa buong Asia. Ang Project Phoenix ay tila ang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin pagkatapos ng iskandalo ng nakaraang linggo. $1 billion. Bulong ni Victoria, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang hinahaplos ang makinis na papel ng kontrata. Leonardo, tingnan mo ito. Ito ang maglilibing sa pangalan ng basurerang iyon. Kapag nakuha natin ang merger na ito, wala nang makakaalala sa kahit anong dumi ng nakaraan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang lihim at high-tech na apartment na ibinigay ni Mateo, pinapanood ni Friday ang bawat galaw ni Victoria sa pamamagitan ng isang hidden camera na matagal na niyang itinanim sa opisina ng matanda. Ang bawat pirma ni Victoria sa mga paunang dokumento ay parang isang hakbang patungo sa sarili nitong libingan. Ang laro ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, hindi si Friday ang nakaluhod sa sahig. Narinig ni Friday ang tunog ng pagbukas ng pinto sa likuran niya. Si Mateo may dalang 2 baso ng alak. Tinanggap na niya ang alok, Friday. Ang merger ay tuloy na sa susunod na buwan. Tumingin si Friday sa screen kung saan makikita ang mapagkunwaring ngiti ni Doña Victoria. Hindi niya alam, Mateo, na sa oras na lumapat ang kanyang pluma sa huling kontrata, hindi na siya ang may-ari ng De La Vega Group. Ako na. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Mateo. Isang mensahe na nagpabura sa ngiti sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Friday, ang kanyang mukha ay biglang nabalot ng pangamba. Sa loob ng marangyang silid na ibinigay ni Mateo, nananatiling nakatitig si Friday sa salamin. Nakasuot na siya ng mamahaling sutla malayo sa kupas na asul na uniforme ng isang basurera. Ngunit sa tuwing hahaplusin niya ang kanyang pisngi, tila nararamdaman pa rin niya ang hapdi ng sampal ni Doña Victoria. Ang sakit na iyon ay hindi na balat ang tinitiis, kundi ang kailaliman ng kanyang pagkatao. Sa tabi ng kanyang makabagong laptop ay isang luma at kalawanging latang kahon. Ang tanging bagay na naisalba ni Lola Bining mula sa guho ng kanilang buhay sa tondo. Dahan-dahang binuksan ni Friday ang lata. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay agad na sumalubong sa kanya, isang amoy na nagdala sa kanya pabalik sa panahon kung kailan buhay pa ang kanyang mga magulang. Kinuha niya ang isang liham na kupas na ang tinta. Ito ay sulat kamay ng kanyang ama, si Mang Cardo, na dating driver at katiwala ni Doña Victoria bago ito pumanaw sa isang aksidente sa kalsada 10 taon na ang nakalilipas. Patawad, anak, kung ang uuwian ko ay panganib sa halip na pagkain. Basa ni Friday sa kanyang isipan, ang kanyang boses ay tila nababali sa bawat salita. Nalaman ko ang lihim ng mga De La Vega. Ang lupang kinatatayuan ng kanilang imperyo ay dinilig ng dugo ng mga magsasakang niloko nila. At ngayon ako naman ang kanilang binubura. Nanginginig ang mga daliri ni Friday habang binabasa ang sumunod na pahina. Hindi lang pera ang ninakaw ng mga De La Vega. Kinuha nila ang katarungan mula sa mga taong walang laban. Ang aksidenteng pumatay sa kanyang ama at ina ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang planadong paglilinis. Si Doña Victoria ang nag-utos na putulin ang preno ng sasakyan dahil hawak ng kanyang ama ang mga dokumentong magpapatunay sa unang malaking pandaraya ng pamilya. Isang mainit na luha ang pumatak sa lumang papel. Unti-unting binubura ang huling salita ng kanyang ama. Ang galit ni Friday ay hindi na lang basta apoy. Ito ay naging isang malamig at matalim na yelo na bumaon sa kanyang puso. Hindi lang ito tungkol sa akin, Tayta. Bulong niya sa hangin habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng silid. Ito ay para sa lahat ng mga basurang itinapon nila para lang manatiling malinis ang kanilang mga kamay. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo, ang kanyang muka ay seryoso at may dalang kaba. Friday, kailangan nating kumilos ng mas mabilis. May nakatuklas sa digital trail ng Project Phoenix.
May isang tao sa loob ng De La Vega Group na gumagamit ng sopistikadong software para hanapin ang totoong lokasyon ng server mo. Napatayo si Friday agad na ibinalik ang liham sa kahon. Sino imposibleng mahanap nila iyon kung walang insider? Ipinakita ni Mateo ang kanyang telepono. Isang screenshot ng isang familiar na pangalan sa login history ng system. Si Consuela, hindi lang siya nagmamanman sa iyo sa Tondo Friday. Siya ang ginagamit ni Victoria para pasukin ang system natin. Binigyan siya ng access sa mainframe. Ang sakit ng pagtatrader ni Consuela ay muling humiwa sa puso ni Friday. Ang kaibigang binahagian niya ng kanyang mga pangarap ay siya na ngayong humuhukay sa kanyang libingan. Hayaan mo siya. Sabi ni Friday, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng labaha. Hayaan mong isipin nilang nahanap na nila ako. Mateo, ihanda mo ang huling contract para sa merger. Ipadala mo kay Victoria ang mensahe. Ang pirmahan ay gaganapin sa lumang warehouse ng De La Vega sa pier, ang mismong lugar kung saan namatay ang mga magulang ko. Tumingin si Mateo sa kanya, may halong kaba at paghanga. Mapangganib iyon, Friday. Doon nila hawak ang lahat ng baril. At doon ko rin sila kakatayin gamit ang katotohanan, sagot ni Friday. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng abiso ang nagmula sa laptop ni Friday. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang litrato. Litrato iyon ni Lola Bining na kasalukuyang nakatali sa isang upuan at sa likod nito ay ang nakanggising muka ni Leonardo de la Vega. Isang maling galaw, basurera, at susunod ang lola mo sa mga magulang mo. Ang bawat pintig ng puso ni Friday ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan habang nakatitig siya sa screen ng kanyang telepono. Ang larawan ni Lola Bining, ang tanging pamilyang natitira sa kanya, ang matandang nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng malamig na mundo ng Tondo, ay kasalukuyang nakagapos at takot na takot sa kamay ng isang halimaw. Hayop ka, Leonardo. Ang tanging namutawi sa mga labi ni Friday, ang kanyang boses, ay isang paus na bulong na puno ng lason. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang lakas na kanina lang ay parang pader, ay biglang gumuho na parang buhangin. Sa gitna ng kanyang pagguho, naramdaman ni Friday ang dalawang matitigas na kamay na humawak sa kanyang mga balikat. Mula sa kanyang likuran, ang init ng katawan ni Mateo ay tila isang proteksyon na bumabalot sa kanya. Amoy sandalwood at mamahaling tabako ang lalaki, isang amoy na sa sandaling iyon ay naging tanging anchor ni Friday sa realidad. Tumingin ka sa akin, Friday. Look at me, ang mading utos ni Mateo. Iniharap niya si Friday sa kanya, ang kanilang mga muka ay magkalapit sapat na para maramdaman ni Friday ang bawat hininga ng lalaki. Huwag mong ibibigay sa kanila ang gusto nilang makita. Huwag kang magpapakita ng takot. Yan ang pagkain ng mga gaya ni Leonardo. Paano ako hindi matatakot, Mateo? Ang lola ko ang nakataya rito. Ang sigaw ni Friday, ang mga luha, ay sa wakas ay kumawala na sa kanyang mga mata. Lahat ng plano ko, lahat ng Project Phoenix, wala akong paki sa pera kung mawawala siya. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang pisngi ni Friday. Ang kanyang hinlalaki ay banayad na pinahid ang luha sa ilalim ng mga mata ng dalaga. Isang kuryente and kakaibang emotion ang dumaan sa pagitan nila, isang timpla ng sakit, pangangailangan at isang kilig na hindi nararapat sa gitna ng panganib. Ipapangako ko sa iyo, ililigtas natin siya. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng determinasyon. May mga bagay kang hindi pa alam tungkol sa akin, Friday, pero maniwala ka, mas galit ako sa mga De La Vega kaysa sa iyo. Sila ang dahilan kung bakit wala akong pangalan. Sila ang dahilan kung bakit kailangan kong mabuhay sa anino. Napatigil si Friday. Ang misteryo sa likod ng mga mata ni Mateo ay tila unti-unting nabubuksan. Bakit, ano ba talaga ang connection mo sa kanila? Huminga ng malalim si Mateo at lumayo ng bahagya, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako kay Friday. Si Victoria, siya ang pumatay sa nanay ko sa pamamagitan ng pananahimik at kahihiyan. Ako ang lihim na anak ni Don Alberto na ayaw nilang kilalanin. Ako ang basura na itinapon nila sa Forbes Park. Nanginig ang mga labi ni Friday. Ang lalaking ito na nagliligtas sa kanya ay may mas malalim na sugat kaysa sa inaasahan niya. Ngunit sa likod ng paghanga ay may pumasok na isang malamig na pagdududa. Kung si Mateo ay isang De La Vega rin sa dugo, hanggang saan ang kayang gawin nito para makuha ang kapangyarihang ipinagkait sa kanya? Ngayon, ihanda mo ang sarili mo, patuloy ni Mateo, habang binubuksan ang isang drawer at inilabas ang isang maliit na device. Pupunta tayo sa warehouse, pero hindi tayo pupunta para magmakaawa. Pupunta tayo para tapusin ang lahat ng ito.
Habang naglalakad si Mateo palabas ng silid para ihanda ang sasakyan, naiwan si Friday na nakatayo sa gitna ng kwarto. Mabilis niyang kinuha ang kanyang laptop at tiningnan ang background process ng Project Phoenix. May isang bagay na kakaiba. Ang bawat transaction na ginawa ni Mateo sa system noong nakaraang gabi ay hindi papunta sa account ni Friday. Ang bawat sentimo ng merger ay dahan-dahang naililipat sa isang confidential na account na may pangalang MDV. Nanlamig ang buong katawan ni Friday. Ang lalaking kakahalik lang sa kanyang noo, ang lalaking nangakong ililigtas siya, ay kasalukuyan palang ninanakaw ang kanyang buong plano para sa sarili nitong kapakanan. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang screen mula sa isang hindi kilalang source. Huwag kang magtiwala sa lalaking may angkla sa braso. Gagamitin ka lang niya para makuha ang trono ni Victoria at pagkatapos ay ikaw naman ang itatapon niya sa dagat. Handa ka na ba, Friday? Malapit na tayong matapos. Ang boses ni Mateo ay parang isang marahang bulong sa gitna ng malamig na hangin ng madaling araw. Kasalukuyan silang nasa loob ng sasakyan bumabaybay patungo sa madidilim na bodega ng Pier 4. Sa labas ang hamog ay tila mga aninong pilit na bumabalot sa bawat katotohanang pilit ibinabaon ni Friday sa kanyang puso. Nilingon siya ni Friday. Tiningnan niya ang panga ni Mateo na matigas ang paraan ng paghawak nito sa manibela na tila ba kontrolado nito ang buong mundo. Kung hindi niya nakita ang mga transaction sa MDV account, baka naniwala pa siya na ang lalaking ito ang kanyang magiging langit. Ngunit ngayon ang bawat haplos ni Mateo sa kanyang balikat ay tila isang malatunaw na yelo na nagpapatigas sa kanyang dugo. Handa na ako, Mateo. I'm ready to take back everything, sagot ni Friday. Ang kanyang boses ay kalmado, isang maskara ng katatagan na 5 taon niyang sinanay sa ilalim ng mga De La Vega. Dahan-dahang itinigil ni Mateo ang sasakyan sa isang liblib na sulok malayo sa mga nagmamasid na mata. Hinarap niya si Friday, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kung anong emosyon na tila pagsisisi. Friday, whatever happens inside, tandaan mo ginawa ko ang lahat ng ito para sa atin. Para sa hustisya na matagal na nating hinihintay. Para sa atin o para sa trono ni Victoria. Muntik nang mamutawi sa bibig ni Friday, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip pilit siyang ngumiti ng tipid. Alam ko, Mateo, I trust you. Isang kasinungalingan para sa isang kasinungalingan. Sa ilalim ng kanyang hita naramdaman ni Friday ang bigat ng kanyang laptop. Hindi alam ni Mateo na habang naghahanda ito ng mga armas sa compartment lihim na pinalitan ni Friday, ang access codes ng Project Phoenix. Ang account na MDV, isip tatahan-tahan, ay kasalukuyan nang naka-freeze at bawat sentimong inilipat ni Mateo, doon ay magsisilbing digital handcuffs sa oras na pindutin ni Friday ang huling enter. Heto ang kontrata, sabi ni Mateo, iniabot ang isang folder. Kapag napapirma natin si Victoria sa gitna ng kaguluhan, wala na silang kawala. Ang buong yaman ng De La Vega ay magiging abo. And what about Lola Bining, sigurado ka bang nandoon siya? Tanong ni Friday. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Dito ang kanyang takot ay totoo. Ang buhay ng kanyang lola ang tanging bagay na hindi niya kayang ipagsugal sa isang digital na laro. Yes, my sources confirmed it. Leonardo is keeping her in the main office of the warehouse. Magulo doon, maraming tauhan, pero doon tayo dadaan sa likod, paliwanag ni Mateo. Lumapit siya ng bahagya, dahan-dahang inayos ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Friday. Ang init ng kanyang daliri sa balat ng dalaga ay nagdulot ng isang matinding kilig na hinaluan ng pait. Just stay behind me, okay? I won't let them touch you. Bumaba sila sa sasakyan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga kinakalawang na poste ng pier ay tila isang malungkot na kanta. Ang amoy ng langis asin at nabubulok na kahoy ay sumalubong sa kanila. Sa di kalayuan, ang lumang warehouse ng De La Vega ay nakatayo na parang isang dambuhalang kabaong. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga container van, isang anino ang biglang sumulpot mula sa dilim. Consuelo at bulong ni Friday, nakatayo ang kanyang dating kaibigan sa ilalim ng isang pundidong ilaw. Ang mukha nito ay puno ng takot at ang kanyang mga damit ay gusot-gusot. Friday, huwag kang tumuloy. It's a trap. Hindi lang si Leonardo ang nandoon. Si Doña Victoria, alam niya ang tungkol sa Project Phoenix. Alam niya na ikaw ang nasa likod nito. Napatigil si Mateo, ang kanyang kamay ay agad na dumukot sa baril na nasa kanyang bewang. Paano mo nalaman ito, Consuela? Dahil ako ang nagdala sa kanila rito, ang umiiyak na sagot ni Consuela. Binayaran nila ako para akitin kayo rito, pero Friday sis, hindi ko na kaya.
Pinapatay nila ang mga tao sa loob, Lola Bining. Her heart is failing. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong pier. Hindi ito galing kay Mateo. Galing ito sa itaas ng warehouse. Napatingin si Friday sa bintana ng opisina sa itaas. Doon nakita niya si Leonardo na nakahawak sa leeg ni Lola Bining habang si Doña Victoria ay nakatayo sa tabi nito, may hawak na megaphone at isang malupit na ngiti sa kanyang mga labi. Welcome home, Friday, o bapat ko bang sabihin? Welcome to your funeral, Onwa. Isang basurera na nanggarap maging reyna. Nakakaaliw ka, Friday. Ang boses ni Doña Victoria ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak at madilim na bodega, tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang libingan. Sa bawat salitang binibitawan niya, maririnig ang kalansing ng kanyang mga mamahaling alahas, isang tunog na sumisimbolo sa kapangyarihang ginagamit niya para tapakan ang mga maliliit na gaya ni Friday. Tumama ang isang malakas na spotlight sa gitna ng warehouse sapat na para masilaw si Friday. Doon sa itaas ng metal na plataporma nakita niya ang imaheng wawasak sa kanyang puso. Si Lola Bining nakatali sa isang lumang silya, ang kanyang mukha ay maputla, at ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban. Sa tabi nito ay si Leonardo na may hawak na baril at isang nakakairitang ngiti. Bitawan niyo ang lola ko, ang hiyaw ni Friday. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa takot sa sariling buhay, kundi dahil sa hapdi ng makitang nahihirapan, ang tanging taong nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad hanggang sa makaramdam siya ng init ng dugo. Ang lola mo o ang Project Phoenix, Friday? Tanong ni Victoria habang dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa bakal na sahig ay lumilikha ng matunog at malamig na ingay. Alam namin ang lahat. Alam namin na ikaw ang nasa likod ng kumpanyang gustong bumili sa De La Vega. At alam din namin na tinatrader ka ng lalaking kasama mo. Nilingon ni Victoria si Mateo na nasa tabi ni Friday. Ano, Mateo, nakuha mo na ba ang gusto mo o kailangan mo pa ang basurerang ito para makuha ang huling piraso ng yaman ko? Naramdaman ni Friday ang paninigas ng katawan ni Mateo sa kanyang tabi. Hindi kumibo ang lalaki, ngunit ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Sa sandaling iyon, ang warehouse na ito, ang mismong lugar kung saan namatay ang mga magulang ni Friday sa isang aksidente 10 taon na ang nakalilipas ay tila muling nababalot ng amoy ng kamatayan at pagkakanulo. Friday, huwag kang makinig sa kanya, mahinang sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo. I'm doing this to protect us. Protect us o para sa MDV account? Ang madiing tanong ni Friday, hindi na niya napigilan ang sarili. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mateo, naghahanap ng kahit anong bakas ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. 5 taon akong namuhay sa basura para lang makuha ang hustisya. Akala ko ikaw ang magiging kakampi ko. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Leonardo mula sa itaas. Ang drama niyo nakakaska. Friday, ibigay mo na ang access code sa amin. Ngayon na o gusto mong makitang mawala ng hininga ang matandang ito sa harap mo. Hinila ni Leonardo ang buhok ni Lola Bining dahilan para mapadaing ang matanda. Ang bawat daing ni Lola Bining ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa kaluluwa ni Friday. Huwag, Friday, huwag mong ibigay. Ang mahinang bulong ni Lola Bining ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit nananatiling matatag para sa kanyang apo. Naramdaman ni Friday ang sukdulang kawalang pag-asa. Sa kanyang harapan ay ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya at sa kanyang tabi ay ang lalaking maaaring kumuha ng huling piraso ng kanyang tiwala. Ang ulan sa labas ay nagsimulang humampas ng malakas sa bubong na yero, lumilikha ng isang kaguluhan ng tunog na tila ba sumasabay sa bagyong nagaganap sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahang inabot ni Friday ang kanyang laptop sa loob ng bag. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang inilalapag ito sa isang lumang kahon. Ibibigay ko ang codes, sabi niya, ang kanyang boses ay patay at walang emotion. Basta pakawalan niyo si Lola Bining, ngayon din. Friday, no, pigil ni Mateo, ngunit hinawi siya ni Friday. Ito ang gusto niyo, di ba, ang pera ang kapangyarihan, sabi ni Friday, habang mabilis na nag-type sa keyboard. Sige, kunin niyo, pero tandaan niyo ang gabing ito, dahil ito ang gabing lalamunin kayo ng sarili ninyong kasakiman. Isang enter key ang pinindot ni Friday. Ang screen ay nagpakita ng isang loading bar na kulay pula. Ngunit sa likod ng interface ng Project Phoenix, may isa pang programang tumatakbo, isang programang hindi alam ni Victoria ni Mateo.
Isang pagsabog ng mga notification ang tumunog mula sa mga cellphone ni na Victoria at Leonardo. Sabay-sabay na nagdatingan ang mga balita sa social media at news outlets. Ano ito, sigaw ni Victoria habang tinitingnan ang kanyang telepono. Ang live video mula sa mga hidden camera sa loob ng warehouse ay kasalukuyang mapapanood ng buong Pilipinas. Ang mukha ni Leonardo na may hawak na baril ang kalupitan ni Victoria at ang pag-amin nila sa mga krimenang nakaraan ay naging viral sa loob lamang ng ilang segundo. Huli na kayo, bulong ni Friday habang isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang marahas na tunog ng pagkasa ng baril ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Hindi ito mula kay Leonardo. Naramdaman ni Friday ang malamig na dulo ng baril sa kanyang batok. Patawad, Friday, pero hindi ako papayag na masira ang lahat ng pinaghirapan ko dahil sa isang live stream. Ang boses ni Mateo ay naging kasing lamig ng kamatayan. Hindi ito personal, Friday. Sadyang hindi ko lang kayang hayaang masayang ang pagkakataong ito para sa isang emotional na paghihiganti. Ang boses ni Mateo ay wala nang bahid ng init na naramdaman ni Friday noong nasa loob sila ng sasakyan. Ang dulo ng baril na nakadiin sa kanyang batok ay kasing lamig ng yelo, isang direktang kabaligtaran ng mainit na palad na humahaplos sa kanyang pisngi kanina lang. Ang bawat salita ng lalaki ay parang mga martilyong pumupukpok sa huling piraso ng puso ni Friday. Dinudurog ang anumang tiwala na pilit niyang binuo sa gitna ng unos. Naalala ni Friday ang amoy ng sandalwood mula sa Amerika na ni Mateo, ang paraan ng pagtawag nito sa kanyang pangalan, na tila ba siya ang pinakaimportanteng tao sa mundo. Ang lahat ng iyon, ang kilig, ang mga pangako, ang mga sulyap sa dilim, ay isa palang masining na pagtatanghal. Isang pain para makuha ang kaisa-isang susi sa yaman ng mga De La Vega na tanging si Friday lang ang nakakaalam. Naramdaman ni Friday ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang kanyang dila ay tila naging kasing pait ng apdo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa bigat ng pagkakanulo. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang lalaking akala niya ay angkla sa gitna ng baha ay siya palang kukuha ng kanyang huling hininga. Ibigay mo sa akin ang decryption key ng MDV account, Friday, ang malamig na utos ni Mateo. Ngayon din, huwag mong pilitin na tapusin ko ang lahat ng ito rito. Isang malakas at mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Doña Victoria mula sa kabilang bahagi ng bodega. Kahit na nakatutok ang mga camera ng livestream sa kanya, kahit na alam niyang gumuho na ang kanyang reputasyon sa buong bansa, tila nagtatagumpay pa rin siya dahil nakita niya ang pagkawasak ni Friday. Ayan ba ang tagapagtanggol mo, Friday, ha? Ang pangungutya ni Victoria habang dahan-dahang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang isang mamahaling panyo. Sabi ko naman sa iyo, sa mundong ito walang puwang ang mga gaya nating may dugong De La Vega para sa awa. Mateo is my blood after all, at ang dugo ay laging babalik sa kasakiman. Tumingala si Friday, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa screen ng laptop na kasalukuyan pa ring nag-u-upload ng mga dokumento sa cloud. Ang pulang ilaw ng live ay tila isang nagdurugong sugat sa gitna ng dilim. Sa itaas nakita niya si Leonardo na lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa nanghihinang si Lola Bining. Friday, apo, wag! Ang halos hindi na marinig na boses ng matanda. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit, ang kanyang katawan ay tila bumibigay na sa pagod at takot. Mateo, please, ang lola ko. Ang pagsusuma mo ni Friday, ang kanyang boses, ay naging isang basag na bulong. The key, Friday, hindi ako magdadalawang isip, banta ni Mateo, at narinig ni Friday ang marahas na pagkasa ng baril sa likod ng kanyang ulo. Sa labas, ang dagundong ng ulan sa bubong na yero ay hinaluan ng tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumalamin sa mga basang bintana ng bodega. Ngunit sa loob ng kuta ng mga De La Vega, ang oras ay tila huminto para kay Friday. Isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Friday. Hindi para tumakas, kundi para pindutin ang isang confidential na command sa kanyang keyboard. Ang screen ay biglang nag-flash ng kulay asul. Kung kukunin mo ang pera, Mateo, kukunin mo rin ang lahat ng kasalanan nila. Sabi ni Friday, ang kanyang boses ay biglang naging matigas at puno ng puot. Ang account na iyan ay hindi lang pera. Nakakonekta iyan sa bawat illegal na transaction ni Victoria sa loob ng 30 taon. Kapag nilogin mo ang code mo, automatikong magsasend ang lokasyon at identity mo sa Interpol bilang main conspirator. Napatigil si Mateo. Ang kislap ng pag-aalinlangan ay dumaan sa kanyang mga mata.
Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto sa likuran ang yumanig sa buong warehouse. Pulis bitawan ang mga sandata, ngunit bago pa man makakilos ang sinuman, isang sigaw ng sakit ang nanggaling sa itaas. Si Lola Bining ay tuluyan nang nawalan ng malay at dahan-dahang nahulog mula sa upuan, habang si Leonardo sa gitna ng pagkataranta ay itinutok ang kanyang baril sa direksyon ni na Friday at Mateo. Sino ang unang magpapaputok? Ang lalaking nagtaksil sa kanya o ang halimaw na pumatay sa kanyang mga magulang? At ang pinakamasakit na tanong na bumabalot sa isipan ni Friday, May, matitira pa ba sa kanyang puso kapag natapos ang gabing ito? Mamatay tayong lahat dito. Dito walang matitirang buhay. Ang hiyaw ni Leonardo ay puno ng desperasyon, isang tunog ng isang hayop na nasukol sa sulok at wala nang madaanan. Ang kanyang mga kamay na dati ay tanging mga mamahaling baso ng alak lang ang hawak, ngayon ay nanginginig habang nakakapit sa gatilyo ng baril. Sa itaas ng plataporma, ang katawan ni Lola Bining ay nananatiling walang malay, na kalaylay ang ulo na tila isang lantang bulaklak sa gitna ng malupit na bagyo. Naramdaman ni Friday ang biglang pagluwag ng dulo ng baril sa kanyang batok. Sa isang mabilis na pagkakataon, bago pa man makaputok si Leonardo, ay naramdaman niya ang isang malakas na tulak mula kay Mateo. Bumagsak si Friday sa malamig at maduming semento ng bodega. Ang kanyang mga tuhod ay nagkamit ng gasgas, ngunit ang sakit na iyon ay wala kumpara sa bilis ng mga pangyayari. Isang nakatutulig na putok ng baril ang umalingaw-ngaw, ang tunog ay tumalbog sa mga pader na yero ng bodega. Hindi iyon galing kay Mateo at hindi rin kay Leonardo. Ang mga pulis ay tuluyan ng nakapasok at sa gitna ng usok at kaguluhan, nakita ni Friday si Leonardo na dahan-dahang napasandal sa pader, hawak ang kanyang balikat na dumanak ang dugo. Arestado kayo, bitawan ang mga sandata. Ang utos ng isang boses na puno ng awtoridad. Ngunit sa halip na tumingin sa mga pulis, ang mga mata ni Friday ay nakatitig kay Mateo. Ang lalaki ay nakatayo pa rin, ang kanyang baril ay nakababa na, ngunit ang kanyang muka ay nababalot ng isang madilim na anino. Tumingin si Mateo kay Friday, isang tingin na puno ng pait, pag-ibig at isang uri ng pamamaalam na hindi mabigkas ng mga labi. Dahan-dahang itinaas ni Mateo ang kanyang mga kamay habang papalapit ang mga pulis sa kanya. I'm the one who reported this, ang mahinang sabi ni Mateo na ikinagulat ni Friday. Ang MDV account, hindi iyon para sa akin, Friday. Iyon ang ebidensyang kailangan ng Interpol para mabitay si Victoria sa bawat bansang pinagnakawan niya. Napatigil ang mundo ni Friday. Ang lahat ng hinala niya, ang lahat ng galit niya kay Mateo noong makita niya ang mga transaksyon ay tila naging isang malaking pagkakamali. Ang betrayal ni Mateo ay isa palang masakit na sakripisyo para masiguradong walang kawala ang mga De La Vega. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang tanong ni Friday, ang kanyang boses ay halos mawala sa gitna ng ingay ng mga sirena. Dahil kailangan mong magmukhang totoong biktima sa harap ng livestream, Friday. I'm sorry I had to break your heart to save your life. Ang huling bulong ni Mateo bago siya pusasan ng mga pulis. Ngunit ang panandaliang linaw na iyon ay agad na napalitan ng isang mas matinding takot. Mabilis na tumakbo si Friday patungo sa plataporma, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinakalagan ang mga tali ni Lola Bining. Lola, gising po. Please, wag niyo akong iwan, ang pagsusumamo ni Friday. Hinawakan niya ang kamay ng matanda, ngunit ito ay kasing lamig na ng yelo. Ang pulso ni Lola Bining ay napakahina, halos hindi na maramdaman. Isang paramediko ang mabilis na lumapit at sinuri ang matanda. Kailangan nating madaito sa ospital ngayon din. She's having a severe cardiac arrest. Habang isinasakay si Lola Bining sa stretcher, nakita ni Friday si Doña Victoria na kinakaladkad ng mga pulis. Ang matandang babae, kahit natalo na, ay lumingon pa rin kay Friday na may isang malupit at mapang-asar na ngiti. Akala mo ba panalo ka na, basurera? Ang boses ni Victoria ay tila isang sumpa. Tingnan mo ang lola mo. Yan ang premyo mo sa paglaban sa akin. Kahit mabulok ako sa kulungan, dadalhin mo habang buhay ang katotohanang pinatay mo ang kaisa-isang taong nagmamahal sa iyo. Naiwan si Friday na nakatayo sa gitna ng naglalakihang mga container van, mag-isa sa ilalim ng ulan na tila ayaw ng huminto. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi at dugo, ang kanyang puso ay tila isang basag na salamin na hindi na kailanman mabubuo muli. Sa kalsada, nakita niya ang ambulansyang naglalabas ng nagniningning na pulang ilaw, habang papalayo dala ang buhay ni Lola Bining.
At sa kabilang panig ang sasakyan ng pulis na dala si Mateo, ang lalaking minahal niya kinamuhian, at ngayon ay hindi na niya alam kung paano titingnan muli. May bukas pa ba para sa isang taong nakuha ang lahat ng yaman sa mundo, ngunit nawalan naman ng kaluluwa? Nakuha mo na ang lahat Friday, pero bakit pakiramdam mo ay mas mahirap ka pa kaysa noong nagwawalis ka ng mga basurang iniwan nila? Ang tanong na iyon sa sarili ni Friday ay tila isang malupit na echo sa loob ng mahaba at malinis na hallway ng ospital. Ang amoy ng rubbing alcohol at chlorine ay sumusuntok sa kanyang ilong, isang amoy na sumisimbolo sa paglilinis. Ngunit gaano man karaming kemikal ang gamitin, hindi nito kayang burahin ang lansa ng dugo at pait ng pagkakanulo sa kanyang diwa. Nakatitig siya sa kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito, wala na ang kalyo at itim na dumi mula sa bodega, ngunit naramdaman niya ang panginginig ng bawat daliri. Nakaupo siya sa isang matigas na silya, sa labas ng intensive care unit, suot ang isang mamahaling itim na blazer na tila naging kasing bigat ng isang sako ng semento. Sa kabilang dako ng lungsod, ang pangalan niya ay isinisigaw sa bawat sulok. Ang mga balita ay puno ng kanyang tagumpay. Si Aling Chuchay na dati ay nangunguna sa paninira sa kanya sa Tondo ay kasalukuyan ng nagla-livestream habang ipinagmamalaki ang kanilang pagiging magkapit-bahay. Sabi ko na nga ba si Friday ay isang bayani, hindi siya magnanakaw, siya ang magliligtas sa ating lahat. Ang boses ni Aling Chuchay na narinig ni Friday mula sa telepono ng isang nurse na naglalakad sa malapit. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng kaplastikan, isang circus ng mga taong sumasamba sa kung sino ang nasa itaas. Naramdaman ni Friday ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa lahat na ang tagumpay na ito ay kumuha ng lahat sa kanya. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang lola, na nakikipaglaban sa kamatayan, at si Mateo. Ang lalaking naging tanging sandigan niya, ngunit ngayon ay nakakulong sa likod ng rihas dahil sa pag-amin sa mga transaksyong ginawa para iligtas siya. Dahan-dahang lumapit ang kanyang legal assistant, may dalang isang confidential na folder. Ma'am Friday, official na pong na-freeze ang lahat ng accounts ng De La Vega. Kayo na po ang kinikilalang major shareholder ng kumpanya. At tungkol kay Mateo, hindi pa rin siya tumatanggap ng bisita. Ang bilin niya, ibigay ito sa inyo. Inabot ni Friday ang isang maliit na piraso ng papel. Sa loob niyon may nakasulat na iisang pangalan at isang address sa labas ng Maynila. Isang lugar na hindi kailanman nabanggit sa mga investigasyon. Hindi pa tapos ang lahat Friday, bulong niya sa kanyang sarili habang ang kanyang puso ay tila isang basag na orasan na muling nagsisimulang tumibok ng mabilis. Biglang bumukas ang pinto ng ICU. Ang doktor ay lumabas na may mabigat na mukha, ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Friday. Sa loob ng silid ang tunog ng mga makina ay naging mas mabilis, isang ritmo ng kaguluhan na tila nagbabadya ng isang masamang balita. Miss Magbanua, kailangan nating mag-usap tungkol sa kondisyon ng lola mo. Nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang operasyon. Kasabay ng mga salitang iyon, naramdaman ni Friday ang isang malamig na haplos sa kanyang balikat. Paglingon niya, wala siyang nakitang tao, ngunit ang amoy ng sandalwood, ang amoy ni Mateo, ay tila naiwan sa hangin. Sa dulo ng hallway nakita niya ang isang anino ng isang lalaking naka-Amerikana na mabilis na lumiko sa kanto. Hindi si Mateo ang lalaking iyon. Sino ang nagmamasid sa kanya sa oras na ito ng kanyang kahinaan? At ano ang lihim na itinago ni Mateo na mas malaki pa sa yaman ng mga De La Vega? Isang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa sahig ang narinig ni Friday mula sa likuran. Hindi ito mga nurse. Ito ay mga lalaking may bit-bit na mga itim na case. Nakuha mo na ang trono Friday, pero ang upuang ito ay kasing lamig ng kabaong. Ang boses na iyon sa isipan ni Friday ay tila isang malupit na sumpa habang nakaupo siya sa loob ng marangyang CEO office ng De La Vega Group. Ang bintanang gawa sa makapal na salamin ay nagpapakita ng nagniningning na ilaw ng Maynila, ngunit para sa kanya ang bawat ilaw ay tila mga matang nanghuhusga. Hawak niya ang kanyang lumang janitress ID, ang maliit na piraso ng plastic na may mantsa pa ng dumi at hirap. Ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging reyna ng isang imperyong gumuho. Sa labas ng kanyang opisina, ang mga empleyadong dati ay hindi man lang siya tinitingnan ngayon, ay nagkukumahog na batiin siya ng may peking ngiti. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang malaking butas na hindi kayang punan ng kahit anong dami ng stock options or bank accounts. Isang tawag mula sa ospital ang yumanig sa kanyang katahimikan. Ang panginginig ng kanyang kamay
Habang sinasagot ang telepono, ay nagpapakita ng takot na hindi kayang itago ng kanyang mamahaling aufok. Ma'am Friday, kailangan niyo pong pumunta rito. Isang milagro ang nangyari ngunit may kailangan po kayong makita. Sa halip na takot isang kakaibang kaba, ang naramdaman ni Friday. Ngunit bago siya makalabas, kailangan muna niyang tapusin ang huling bahagi ng kanyang misyon. Pinuntahan niya ang detention cell kung saan nakakulong si Doña Victoria. Ang kuta ng dati ay makapangyarihang babae ay naging isang masikip at madilim na selda. Wala na ang mga alahas, wala na ang ayos ng buhok, at wala na ang amoy ng mamahaling pabango. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng luma at maruming semento. Nandito ka na naman para pagtawanan ako. Ang boses ni Victoria ay paos tila isang tuyong dahon na hinahangin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanlaban, ngunit may bakas na ito ng pagkabaliw. Akala mo ba ay masaya ka na tumingin ka sa salamin Friday? Isang halimaw ka na ring gaya ko. Hindi ako naging halimaw, Victoria. Mahinahong sagot ni Friday, ang kanyang boses ay puno ng pait at kapatawaran na hindi para sa matanda, kundi para sa kanyang sarili. Ipinakita ko lang sa mundo ang totoong kulay nyo. Ito ang video na hindi nyo kayang burahin. Iniharap ni Friday ang isang tablet. Ang video ng huling sandali ng kanyang mga magulang, ang paraan ng pag-utos ni Victoria na putulin ang preno, ay malinaw na mapapanood. Sa bawat segundo ng video, ang mukha ni Victoria ay unti-unting namumutla. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig at ang kanyang mga mata ay lumaki sa sukdulang takot. Isang marahas na tunog ng pagbagsak ang narinig sa loob ng selda. Ang matandang babae ay biglang napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang katawan ay nanigas, at ang kanyang mukha ay naging parang lona sa kaputian. Ang bawat hininga niya ay tila isang huling hiyaw ng kanyang kaluluwa bago ito tuluyang lamunin ng dilim. Si Doña Victoria ay inatake sa puso eksakto sa harap ng katotohanang pilit niyang itinago sa loob ng 10 taon. Tumalikod si Friday, hindi siya tumawag ng tulong. Hinayaan niyang ang karma ang magtapos sa laro. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa address na ibinigay sa lihim na sulat ni Mateo. Hindi ito ospital. Ito ay isang maliit na kapilya sa dulo ng isang liblib na daan sa labas ng lungsod. Sa loob ng kapilya, ang amoy ng kandila at insenso ay nagbigay ng katahimikan na matagal na niyang hinahanap. Doon sa gitna ng kapilya nakita niya si Lola Bining. Ang matanda ay gising na nakaupo sa isang silya at may hawak na rosaryo. Ngunit hindi lang ang lola niya ang nadoon. Isang lalaking naka-Amerika na ang nakatayo sa anino ng altar. Ang kanyang tindig ay familiar, ang bawat kilos ay parang isang kanta na kabisado na ni Friday. Dahan-dahang humarap ang lalaki, si Mateo. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng puot. Sabi ko sa iyo, Friday, hindi kita iiwan, bulong ni Mateo. Ngunit bago pa man makalapit si Friday, isang grupo ng mga lalaking naka-uniforme ng Interpol ang pumasok sa kapilya. Ang mga lalaking may bit-bit na itim na case na nakita ni Friday sa hallway ng ospital ay kasalukuyan nang nakatutok ang mga mata sa kanila. Mateo de la Vega, o dapat ko bang sabihin Agent MDV ng International Asset Recovery, ang tanong ng isa sa mga lalaki. Napako si Friday sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng alam niya tungkol kay Mateo, ang pagiging con artist nito, ang pagiging anak ni Don Alberto, ay tila isang layer lamang ng isang mas malaking lihim. Friday, may isang bagay ka pang kailangang malaman, sabi ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang Project Phoenix, hindi lang iyon para pabagsakin ang De La Vega. Iyon ay para mabawi ang lahat ng perang ninakaw nila sa bansa at ibalik ito sa mga totoong may-ari. At ikaw ang huling susi para mabuksan ang vault na hindi kayang pasukin ng kahit na sinong ahensya. Isang tunog ng mabilis na pag-vibrate ng telepono ni Friday ang bumasag sa tension. Isang alerto mula sa De La Vega HQ. Ang main server ay kasalukuyang sumasabog sa rami ng mga login attempts mula sa isang bansa sa Middle East. Ang mga Arab investors na akala ni Friday ay bahagi ng kanyang plano ay naging totoo at sila ay hindi natutuwa sa pagkawala ng kanilang pera. Ang huling laban ay hindi na lang laban para sa pamilya. Ito ay naging isang international na digmaan kung saan si Friday ang nasa gitna ng target. Handa ka na ba para sa huling yugto, Friday ta? Tanong ni Mateo habang ang dulo ng kanyang daliri ay dahan-dahang dumampi sa kamay ni Friday. Isang agent ka ng Interpol, Mateo. So lahat ng ito, lahat ng pinagsamahan natin sa Tondo, lahat ng mga gabing, naniwala ako na ikaw ang sandigan ko. Bahagi lang iyon ng trabaho mo.
Ang boses ni Friday ay puno ng pait, isang matalas na tunog na bumasag sa katahimikan ng maliit na kapilya. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng bubog na lumalabas sa kanyang bibig, sumusugat sa kanyang sariling lalamunan. Tiningnan niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang lalaking humalik sa kanyang noo, ang lalaking nangakong ililigtas siya, na ngayon ay nakatayo sa ilalim ng malamig na liwanag ng altar, pinaliligiran ng mga taong may hawak na kapangyarihan. Hindi sumagot si Mateo sa paraang gusto ni Friday. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, isang profesional na maskara na mas lalong nagpadurog sa puso ng dalaga. Naramdaman ni Friday ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng ito ay isang laro. Mula sa basurera hanggang sa CEO, tila palagi siyang biktima ng mga taong mas malakas ang kontrol sa tadhana. Friday, listen to me, ang mahinang sabi ni Mateo habang dahan-dahang lumalapit. The mission was real, but my feelings for you, hindi iyon kasama sa report. Ginamit ko ang posisyon ko para siguraduhin na ikaw ang makuha naming witness, hindi ang mabilanggo. Witness o pain, ang mading tanong ni Friday, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha. Ginamit niyo ako para akitin ang mga De La Vega sa Project Phoenix para makuha ang mga ebidensya ng Interpol. At ngayon, dahil nakuha niyo na ang gusto niyo, na isasama niyo na ako sa listahan ng mga kriminal. Sa labas ng kapilya, ang tunog ng papalapit ng mga sasakyan ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Hindi ito mga sasakyan ng pulis. Ito ay ang mga itim na sedan na may madidilim na tint, ang mga taong ipinadala ng mga tunay na investors mula sa Middle East. Ang mga taong nawalan ng bilyon-milyong peso dahil sa digital na laro ni Friday. Isang matinis na tunog ng alarma mula sa tablet ni Friday ang pumuno sa loob ng kapilya. Ang server ng De La Vega Group ay tuluyan ng napasok. Ang bawat lihim na transaction, ang bawat bilyong inilipat ni Friday sa Phoenix account ay kasalukuyan ng binubura ng isang virus. Mateo, may pumapasok sa system, ang sigaw ng isa sa mga Interpol agents habang mabilis na binubuksan ang kanyang laptop. They're wiping everything. If we don't stop the override, mawawala ang lahat ng ebidensya laban sa mga kasabwat ni Victoria sa labas ng bansa. The decryption key, Friday, ang mabilis na utos ni Mateo. Ang kanyang boses ay wala na sa tono ng isang kasintahan. Ito ay boses na ng isang operatiba. Kailangan nating i-lock ang system bago nila makuha ang access sa Phoenix account. Libo-libong buhay ang nakasalalay dito, Friday. Ang perang iyan ay para sa mga pondo ng bayan na ninakaw ni Victoria. Napatingin si Friday kay Lola Bining na kasalukuyang nakahawak sa krus ng kanyang rosaryo. Ang matanda ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa at pagmamahal, isang tingin na tila nagsasabing, "Gawin mo ang tama, apo." Nanginginig ang mga daliri ni Friday habang hinuhubog ang kanyang huling desisyon. Sa kanyang harapan ay ang laptop na naglalaman ng kapangyarihan upang sirain ang mga kaaway o iligtas ang kanyang kinabukasan. Ngunit sa gitna ng tensyon, ang pinto ng kapilya ay biglang bumukas ng marahas. Pumasok si Consuela, ang kanyang muka ay puno ng sugat at ang kanyang mga mata ay tila nababaliw na sa takot. May hawak siyang isang maliit na device, isang detonator na nakakonekta sa isang bagay na hindi nakikita. "Kung hindi ako makakakuha ng kahit ano, walang makakakuha sa inyo," ang hiyaw ni Consuela. "Binayaran ako ng mga investors, Friday. Sinabi nila na kung hindi ko kayo mapapatigil, ako ang papatayin nila. Patawad, sis, pero ayaw ko pang mamatay." Isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Mateo patungo kay Friday, pilit itong itinutulak sa likod ng isang makapal na haliging semento. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang malakas na pagsabog mula sa labas ng kapilya ay narinig kasunod ng pagyanig ng buong gusali. Ang mga alikabok at mga piraso ng semento ay nagsimulang mahulog mula sa kisame. Mateo, yang sigaw ni Friday habang nakikita ang lalaki na tumakbo patungo kay Consuela para pigilan ito. Sa gitna ng usok at kaguluhan, nakita ni Friday ang screen ng kanyang laptop. Isang countdown ang lumitaw. 10 segundo bago tuluyang mabura ang lahat ng pondo ng Project Phoenix. 10 segundo para magpasya ang kanyang yaman o ang kaligtasan ng lahat, pinitik ni Friday, ang huling command. Hindi ito ang decryption key para sa Interpol. Ito ay isang self-destruct command para sa buong server. Walang makakakuha nito'y bulong ni Friday habang pumapatak ang isang luha sa kanyang pisngi. Nang sumabog ang huling bahagi ng pader ng kapilya, naramdaman ni Friday ang isang malakas na puwersa na bumalot sa kanya. At sa pagpikit ng kanyang mga mata, ang huling bagay na naramdaman niya ay ang init ng isang yakap na alam niyang maaaring maging huli sa kanyang buhay.
Ang bawat hininga ni Friday ay tila may kasamang alikabok-atabo habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang katahimikan sa loob ng kapilya ay nakabibingi isang kabaligtaran ng nakatutulig na pagsabog na yumanig sa kanyang mundo, ilang sandali lang ang nakalilipas. Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa mga butas ng sirang bubong, tila mga daliri ng pag-asa, na pilit hinahaplos ang guho ng kanyang nakaraan. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang ibabaw. Si Mateo, nakadagan ito sa kanya ang katawan nito, ay nagsilbing kalasaglaban sa mga naglalaglagang bato at semento. Dahan-dahang gumalaw si Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng dumi at may bahid ng dugo sa noo, ngunit ang unang bagay na ginawa niya ay ang tingnan ang mga mata ni Friday. Friday, are you okay? Magsalita ka please, ang paos na pagsusumamo ni Mateo. Ang kanyang mga kamay bagamat nanginginig ay maingat na hinawakan ang mukha ng dalaga. Hindi makapagsalita si Friday. Tumango lang siya habang ang mga luha ay mabilis na humuhugis ng landas sa kanyang maduming pisngi. Lumingon siya sa paligid at nakita si Lola Bining sa sulok ligtas na nakatago sa ilalim ng isang matibay na nara na upuan yakap-yakap ng isa pang Interpol agent. Ang kaligtasan ng kanyang lola ang tanging bagay na nagbigay sa kanya ng lakas para bumangon mula sa pagkakalubog. Sa dulo ng kapilya nakita nila si Consuela. Nakasandal ito sa pader, ang detonator ay wala na sa kanyang kamay at ang kanyang mga mata ay blanco, tila tuluyan ng nilamon ng takot at pagsisisi. Wala nang galit si Friday para sa kaibigan, tanging isang malalim na pait at awa para sa isang taong ipinagpalit ang lahat para sa perang wala namang saysay sa dulo. Tapos na Friday, wala na ang Project Phoenix, wala na ang yaman ng mga De La Vega clan, bulong ni Mateo habang inaalalayan siyang tumayo. Inilabas ni Mateo ang kanyang radyo at nagbigay ng huling ulat. Target neutralized. The main server has been destroyed. Secure the perimeter. Lumabas sila ng kapilya sinalubong ng malamig na hangin at ang tunog ng mga sirena na tila isang martsa ng tagumpay. Sa mga balita sa television at radyo, ang buong mundo ay kasalukuyang nakasaksi sa pagbagsak ng Imperyong De La Vega. Si Leonardo ay kasalukuyang nasa ospital sa ilalim ng mahigpit na bantay, habang si Doña Victoria ay idineklarang patay na isang reynang namatay sa gitna ng kanyang sariling kasinungalingan. Tumigil si Friday sa tapat ng sasakyan ng Interpol. Tiningnan niya si Mateo, ang lalaking naging bahagi ng kanyang pinakamadilim na bangunggot at pinakamatamis na pangarap. Ano nang mangyayari sa atin, Mateo? Isang agent ka at ako ay biktima mo lang sa isang mission pan. Ang mahinang tanong ni Friday. Dahan-dahang lumapit si Mateo sapat na para maramdaman ni Friday ang bawat mabilis na pintig ng puso ng lalaki. Hindi ka biktima, Friday. Ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. At ang misyon ko, tapos na yon. Ang natitira na lang ay ang lalaking nagngangalang Mateo na gustong humingi ng pagkakataon na magsimula muli, kasama ka. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Friday at sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang transaksyon o para sa isang susi. Ito ay para sa isang pangakong mas matimbang pa sa bilyon-bilyong piso. Kailangan nating ayusin ang buhay natin, Friday. Ang tondo, ang De La Vega. Iwanan na natin ang mga basurang iyon sa nakaraan. Bumuo tayo ng bago, isang mundong hindi na natin kailangang magtago. Napatingin si Friday sa malayo, kung saan ang araw ay unti-unti nang sumisikat sa itaas ng Maynila. Ang bawat sinag nito ay tila nagpapahiwatig na ang dilim ng kahapon ay tapos na. Niyakap niya si Mateo ng mahigpit, hinahayaan. Ang kanyang sarili na maniwala na sa dulo ng bawat sakit, may naghihintay na paghilom. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang huling mensahe ang tumunog sa telepono ni Mateo. Isang confidential na file na hindi pa nabubuksan mula sa kumpanya. Tumingin si Mateo kay Friday, ang kanyang muka ay biglang nagbago. Friday, ang mga magulang mo, hindi lang pala si Victoria ang may kinalaman sa aksidente. May isa pang pangalan dito. Atiel Valdez, ang panggalang namutawi sa mga labi ni Friday, ay tila isang mapait na lasa na ayaw mawala sa kanyang dila. Si Attorney Valdez ang matapat na legal counsel ng mga De La Vega. Sa loob ng 30 taon, ang taong nag-abot sa kanya ng mga papeles. Noong bata pa siya, ang taong nagkunwaring nakikiramay sa libing ng kanyang mga magulang. Sa loob ng tahimik na silid ng Interpol safe house, binuksan ni Mateo ang isang decrypted file. Hindi lang siya abogado, Friday, siya ang cleaner. Siya ang nag-utos sa mekaniko na putulin ang preno ng sasakyan ng tatay mo dahil nalaman ni Valdez na ninanakawan niya rin ang sarili niyang mga kliyente. Ginamit niya ang galit ni Victoria
para pagtakpan ang sarili niyang dumi. Naramdaman ni Friday ang isang malamig na panginginig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Ang kalaban ay hindi lang ang mga taong nasa itaas, kundi pati ang mga taong nasa anino na pinagkakatiwalaan ng lahat. Nasaan siya, tanong ni Friday, ang kanyang boses ay patay, at walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon ng isang mangangaso. Sinusubukan niyang tumakas palabas ng bansa, gamit ang isang pribadong hangar sa Clark, sagot ni Mateo. Pero hindi tayo papayag na mangyari iyon. This is the final step, Friday. Ang huling dumi na kailangang linisin. Makalipas ang ilang oras sa gitna ng kadiliman ng isang pribadong airport, isang lalaking may bitbit na itim na maleta ang mabilis na naglalakad patungo sa isang maliit na eroplano. Si Attorney Valdez. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang bawat kalansing ng kanyang mga susi ay nagpapakita ng kanyang pagkataranta. Ngunit bago pa man siya makatapak sa hagdan ng eroplano, ang lahat ng paligid ay biglang nabalot ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga sasakyan ng Interpol. Attorney Valdez, huwag kang malikot. Ang sigaw ng mga operatiba. Dahan-dahang lumabas si Friday mula sa isa sa mga sasakyan. Suot niya ang kanyang lumang janitress uniform, ang uniformeng sumisimbolo sa kanyang pinagmulan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang lumang latang kahon ng kanyang ama. Nakalimutan niyo yata ito, attorney. Sabi ni Friday, ang kanyang boses ay kalmado ngunit bawat salita ay tumatama na parang hatol ng kamatayan. Ang katotohanan na akala nyo ay nabaon na sa ilalim ng lupa kasama ng mga magulang ko. Napatigil si Valdez, ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Friday, please pakinggan mo ako, napilitan lang ako. Ang hustisya ay hindi napipilitan, attorney. Ito ay dumarating, tugon ni Friday. Pinanood ni Friday ang pagposas kay Valdez. Habang kinakaladkad ang lalaki palayo, naramdaman ni Friday ang isang malaking pasanin na biglang nawala sa kanyang mga balikat. Ang bawat pait, ang bawat hapdi ng sampal, at ang bawat gabing puno ng iyak sa tondo ay tila naglaho na kasama ng usok ng mga sasakyan. Ilang linggo ang lumipas. Sa gitna ng isang maayos at malinis na livelihood center sa tondo, nakatayo si Friday habang pinapanood ang mga kababaihan na abala sa paggawa ng mga produkto mula sa recycled materials. Ang De La Vega Group ay tuluyan ng binago at binigyan ng bagong pangalan, ang Magbanua Foundation. Ang yaman na kinuha mula sa kasakiman ay ibinalik na sa mga taong tunay na nangangailangan. Dahan-dahang lumapit si Lola Bining na ngayon ay masigla na at nakasuot ng maayos na damit. Apo, tapos na ang laban, pwede ka na ring magpahinga. Niyakap ni Friday ang kanyang lola ng mahigpit. Opo, La, ngayon pa lang magsisimula ang totoong buhay natin. Naramdaman ni Friday ang isang familiar na presensya sa kanyang likuran. Si Mateo. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong wala na ang formal na American na ng isang agent. Lumapit si Mateo at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Friday. Ang kanilang mga daliri ay naginagdaup isang tahimik na tipan ng pag-ibig na nandayuhan sa gitna ng digmaan. Ano ng plano mo, CEO? Friday, biro ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng lambing. Plano kong maging masaya, Mateo. Isang bagay na nakalimutan kong gawin sa loob ng mahabang panahon. Sagot ni Friday habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Pinanood nila ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kulay kahel na langit ay tila isang gintong kumot na bumabalot sa lungsod. Wala na ang dumi, wala na ang basura. Ang tanging natira ay ang dalisay na pag-asa ng isang bagong simula. Ang basurera ay naging reyna hindi dahil sa korona ng yaman, kundi dahil sa katatagan ng kanyang puso at sa pagmamahal na sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Sa bawat dapit hapon, ang langit ng Maynila ay nagiging isang dambuhalang canvas ng kulay kahel at lila, tila isang paalala na ang bawat pagtatapos ay may dalang pangako ng isang bagong simula. Nakatayo si Friday sa malawak na balcony ng Magbanua Foundation, ang gusaling dating pagmamay-ari ng mga taong sumubok na durugin ang kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na puot, ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha, dala ang amoy ng dagat at ang ingay ng mga batang naglalaro sa ibaba. Tiningnan ni Friday ang kanyang mga palad. Wala na ang mga mantsa ng langis at alikabok mula sa mga bodega ng pier, ngunit ang mga kalyo ng kanyang karanasan ay mananatiling bahagi ng kanyang kasaysayan. Hindi na siya ang basurera na tinatapak-tapakan. Siya na ngayon ang arkitekto ng pag-asa para sa libu-libong taga-Tondo na gaya niya noon ay nangarap din na makita ang liwanag.
Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran niya. Hindi na kailangang lumingon ni Friday para malaman kung sino ang dumating. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood at ang mahinang tunog ng mga hakbang sa sahig ay sapat na para kumalma ang kanyang puso. Lumapit si Mateo at tumayo sa kanyang tabi ang kanyang balikat, ay dahan-dahang sumandal sa balikat ni Friday. Naisip mo ba noong naglilinis ka sa De La Vega Group na darating ang araw na pagmamasdan mo ang mundo mula sa itaas, hindi bilang alipin kundi bilang isang reyna? Ang mahinang tanong ni Mateo, ang bawat salita ay puno ng paghanga. Napangiti ng bahagya si Friday, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi ko nangarap maging reyna, Mateo. Ang gusto ko lang noon ay maibalik ang pangalan ng mga magulang ko. Pero ngayon napagtanto ko na ang totoong tagumpay ay hindi ang pagpapatalsik sa mga kaaway, kundi ang kakayahang matulog sa gabi ng may malinis na konsensya. Nakausap ko ang Interpol kanina, pagpapatuloy ni Mateo habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Friday. Tapos na ang lahat ng investigasyon. Wala nang hahabol sa iyo, Friday. You are finally free. Free. Ang salitang iyon ay tila isang matamis na kanta na matagal na niyang hindi naririnig. Tiningnan niya si Mateo, ang lalaking nagtaksil nagligtas at nagmahal sa kanya sa gitna ng digmaan. At ikaw, hindi mo ba mamimiss ang pagiging Agent MDV? Umiling si Mateo, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ni Friday. Mas gusto ko ang maging Mateo na naghahatid sa iyo pauwi sa Tondo. Mas gusto ko ang buhay na walang baril dahil ang tanging proteksyon na kailangan ko ay ang yakap mo. Isang kilig na kasing init ng dapit hapon ang gumapang sa puso ni Friday. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo, hinahayaan ang katahimikan na maging tanging saksi sa kanilang pagmamahalan. Sa silid sa loob narinig nila ang mahinang tawa ni Lola Bining habang nagtuturo sa mga bata ng pundasyon, isang tunog na mas mahalaga pa sa bilyon-bilyong peso na nawala sa kanila. Natutunan ni Friday na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa sakit, kundi ang pagpapasya na hindi nahayaang ang sakit na iyon ang magdikta sa iyong kinabukasan. Ang mga De La Vega ay nabulok sa kanilang sariling kasakiman, ngunit si Friday ay sumibol mula sa putikan, bitbit ang aral na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa kinang ng hiyas, kundi sa katatagan ng kaluluwa. Uwi na tayo, Mateo, bulong ni Friday. Hinihintay na tayo ni Lola para sa hapunan. Habang naglalakad sila palayo sa balcony, ang huling sinag ng araw ay tumama sa portrait ng mga magulang ni Friday na nakasabit sa lobby. Tila nakangiti ang mga ito, sa wakas ay payapa na sa kabilang buhay, dahil ang kanilang anak ay hindi lang nakapaghiganti, kundi natutong mabuhay ng may pag-ibig. Ang kwento, NG Basurera ng Tondo, ay hindi nagtapos sa yaman, kundi sa isang payapang hapunan, kasi Angie pamilyang pinaglaban niya hanggang sa huli. At sa mundong puno ng dumi at pagkakanulo na hanap ni Friday ang kanyang sariling langit sa piling ng mga taong totoong nagmamahal sa kanya. Ang kulay kahel na langit sa Manila Bay ay ang huling saksi sa pagtatapos ng pait ni Friday, isang hudyat na ang bawat patak ng ulan sa Tondo ay dahan-dahan ng pinapalitan ng init ng isang bagong umaga. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling hantungan ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng buhay ni Friday, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa bahagi kung saan siya ay nakaluhod sa ballroom habang tinataboy na parang basura sa harap ng maraming tao. Ramdam ko ang bigat ng kanyang basahan at ang hapdi ng sampal na tila dumapo rin sa aking sariling pisngi. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga tunay na hirap pagsisikap at mga lihim na laban na nararanasan ng marami sa atin sa likod ng ating mga ngiti. Alam nyo, ang ating buhay ay parang ang walis na hawak ni Friday noon. Minsan ay kailangang dumaan sa matinding dumi at pagod bago natin tuluyang malinis ang ating kapalaran. Hindi sapat na walisin lang ang mga kaaway. Ang pinakamahalagang paglilinis ay ang pag-alis ng galit sa ating sariling puso upang mahanap ang tunay na kintab ng ating dangal. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Friday, kakayanin niyo rin bang bitawan ang bilyon-bilyong piso kapalit ng inyong katahimikan at ng inyong pamilya? Naniniwala ba kayo na ang kapatawaran ang pinakamabisang paraan para tuluyang maging malaya? Gusto ko pong malaman ang inyong salobin. Habang nakikinig kayo sa tinig na ito, nasaan po kayo ngayon? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, naglalaba o nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho.
Ibahagi nyo naman sa comment section kung anong bahagi ng Maynila or ng mundo kayo naroroon at kung anong ginagawa nyo habang kasama ko kayo sa audio na ito. Lagi ninyong tandaan na dito sa ating channel palaging may nakikinig sa inyong mga kwento. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para maabot din ang iba nating mga kapatid na kailangan ng inspirasyon at lakas ng loob. Naway manatili kayong matatag at malakas sa inyong sariling laban. Hanggang sa muling pagkakataon, mga mahal kong tagapakinig. Pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento ang lihim ng basurera pagbangon mula sa putikan paalala. Ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe.